Sa araw ng sweldo, malinaw ang plano mo. Magtatabi ka, magiging disiplinado ka, at sisimulan mo na talagang mag-ipon. Pero ilang araw lang ang lumipas, may mga bayarin, may biglaang gastos, may konting reward sa sarili, at bago mo pa mapansin, halos wala nang natitira. Hindi ito simpleng kakulangan sa disiplina. Mas malalim ang problema, ito ay kung paano nakadesign ang paraan natin ng paghawak ng pera. Ang unang paraan para makaipon kahit maliit ang sahod ay hindi pagtipid agad, kundi pag-set ng sistema. Karamihan sa tao, inuuna ang gastos bago ang ipon. Pero kung iisipin mo, ang ipon ay hindi dapat natitirang pera. Ito ang unang binabawas. Kapag dumating ang sweldo, automatic na dapat may porsyento na ilalayo mo agad bago pa ito magalaw ng ibang gastusin. Hindi ito tungkol sa laki ng halaga, kundi sa consistency ng proseso. Pangalawa, kailangan mong maintindihan ang behavior mo sa pera. Maraming Pinoy ang nadadala ng tinatawag na deserve ko to mindset. Pagod ka, kaya bibili ka. May extra ka, kaya gagastos ka. Ang problema, ang gantimpala ay laging immediate habang ang ipon ay delayed. Sa behavioral economics, mas pinipili ng utak ang instant reward kaysa long-term benefit. Kaya kung wala kang malinaw na limit o rule, paulit-ulit kang babalik sa parehong cycle. Ang solusyon dito ay hindi total deprivation, kundi controlled allowance. Maglaan ka ng maliit na porsyento para sa wants, para hindi ka ma-burnout at tuluyang bumitaw sa sistema. Pangatlo, tingnan mo ang math sa likod ng maliliit na gastos. Hindi halata ang epekto ng 100 piso o 200 piso kada araw. Pero kapag pinagsama-sama ito sa loob ng isang buwan, nagiging libo-libo. At sa loob ng isang taon, mas malaki pa. Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot, kundi sa awareness kung saan talaga napupunta ang pera mo. Kapag nakita mo ang pattern, mas madali mong ma-adjust ang behavior mo nang hindi mo nararamdaman na sinasakripisyo mo ang lifestyle mo. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, system muna bago disiplina, pag-intindi sa sariling behavior at pagtingin sa math ng gastos, nagiging mas predictable ang resulta. Hindi na siya nakadepende sa mood o motivation mo sa isang araw. Sa huli, ang pag-iipon ay hindi bigla ang desisyon. Isa itong proseso na inuulit araw-araw. At kahit maliit ang sahod, kung malinaw ang sistema mo, unti-unti rin nagbabago ang direksyon ng pera mo.